Meron tayong glass laki rito. Meron tayong tatlong design. Ito yung tinatawag nilang cast. Ito naman yung shield. Ito naman yung torch. So kung orderin natin to, ang glass na shield na design ay nasa TC14. Tapos ito naman ay TC15. On torch naman natin ay TC12. Yan, bali ito na yung ating glass laki. Ngayon punta naman tayo sa ating print. Ayan, bali sa print ko naman meron tayo dito ang size ng ating layout ay 5.5 by 7. So kung mapapansin nyo, ito ay sublimation paper, pero kadalasan kasi sa nakikita natin pag sinabing sublimation paper, kadalasan ang inaro agad natin naka-mirror yung image. So dun, yun ang isa pang project na nagagawa nila dahil nakakalimutan nilang i-mirror yung kanilang hindi i-mirror yung kanilang design pag iparinint na nila. So yan, dito natin para ma-make sure natin na hindi tayo magkamali, ang gawin natin idin sa ating print setting, i-ano na natin yung i-save na natin siya. Yan, lagyan na nila ng glass laki kasi minsan ito A4 sabli natin. Yan, yung pinipindot na to, ito yung naka-mirror. So pag ako parang di ako magkamali agad, pipindutin ko na agad to para makita natin na hindi siya naka-mirror. Yan, automatic pag pinindot natin yun, hindi na naka-mirror yung gagawin nating print ng sublimation. So punta tayo rito. Ang ating print out natin ay bali pag pinatong natin siya, makikita natin kung lapit na talaga siya. Yan, bali adjust na lang natin yan para makita natin kung pasok. Yan, kung maaninag nyo yung ating layout ay pasok na pasok. Saka isa pa rito, pagka nag-print ka at alam mo na agad na naka-mirror siya, mababasa agad natin dito kung yan yung kalalabasan ng print. So kung na-mirror mo siya, mababasa agad natin baliktad yung nakasulat pagka na-print na siya. So punta tayo dito. Pasok na pasok siya. Ito pang design na to, makikita agad natin kung pasok siya kasi kung gagamitin natin yung print na ganitong layout tapos i-press natin dito, hindi natin siya hindi papasok kasi iba yung shape nitong torch eh. Yan, kaya i-adjust natin yung print nito. Bali pasok na yung nakasulat na Tau Gamma P. Yan, kasi kung dito yung ganitong design ang gagamitin natin doon, tatama na sa dito eh, lalabas siya. Yan, bali pasok na siya. Okay na rin to. Pati dito sa baba, yan, makapansin nyo, ilusog ko ng konti. Yan, bali yan na, bali ang gagawin ko rito, gugupitin ko na lang siya, saka ko siya i-take ng yan, bawat kanto para to make sure na hindi gagalaw yung image. So balikan ko kayo kapag tape ko na ito. Yan, bali tape na natin yung ating mga sublimation paper sa glass block. Make sure lang natin na talagang hindi gumagalaw o nakatanggal yung tape. Kasi isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng paggalaw yung papel niya at saan yun ang hindi mo nababasa yung print niya. So punta na tayo dito sa ating heat press. Yan, bali sinalang ko siya, nakaharap yung salamin dito sa taas para nakikita natin kapag lumipat na yung kanyang print. Yan. So yung iba naman ginagawa nila nakaganito. So mas gusto kasi yung pakabila
Ayan. So, ang bali ang purpose nito, meron tayong carton dito sa ilalim para kapag tapos natin siyang i-heat press, mag-heat press tayo dito ng pangalawa. So, iikot natin siya. Ayan, bali naka bumabakat din kasi yung shape niya dito sa carton. Kaya pag hindi tayo gumamit ng carton, yung pangalawang press mo nakabakat na. So, kailangan natin ng carton. So, punta naman tayo dito sa ating setting. Meron tayo ditong 220 by 180. Tapos, ang ating pressure, yung hindi masyadong matigas. So, may lalapag naman siya. Isa rin kasi yun sa dahilan ng reject. Sa sobrang higpit, tapos init, na babasag yung salamin, nagkakaroon siya ng crack. So, balikan ko kayo pagkatapos ko siya i-heat press para sa pangalawang heat press namin. And makapansin nyo rin, sa unang heat press natin ibababa yung kanyang pressure. So, kailangan talaga meron tayo pangalawang heat press. And pupunta na tayo sa pangalawang heat press natin. Kung mapapansin nyo sa unang heat press natin, hindi pa lumilipat yung kanyang ink sa salamin. So, kailangan talaga natin siyang i-heat press pa ng pangalawa. Yung iba kasi ginagawa nila, ina-adjust nila. Tinataasan nila yung init. Ginagawa nilang 5 minutes. So, isang heat press na ginagawa nila. Kaya, mapapansin nyo sa heat press nila may mga hilaw-hilaw na parts kasi hindi pa masyadong i-heat press. Saka ang purpose ng inikot natin dahil nga yung kabilang side minsan sobrang init, yung kabila naman hindi masyadong mainit, kaya kailangan natin siyang iikot para yung kanyang heat press, yung init na na-receive ay equal or even. So heat press ulit natin siya sa pangalawa. Yan, same setting lang, 220 by 3 minutes. Yan, dito na tayo sa pangalawang heat press natin. At check na natin yung pagkakalipat mo. Yan, bago kung makikita nyo. Yan, lumipat na lahat ng kanyang print. So, pinakamagandang gawin natin dito, tanggalin agad natin yung sublimation paper kasi parang tumatagal yan o lumalamig na nakadikit pa rin, na nagkakaroon ng doble yung print dahil ngayon na-absorb mo yung ibang ink papunta rin sa parang nagbe-blur yung print niya. So, yung natin gawin, tanggalin agad natin. Tapos ibalik natin. Yan, yung kanyang print. So, magsasalang ulit tayo ng bag. Ayun, pa. Magsasalang tayo ng bag. Can't think when she's aggressive. Yeah, she snuck into my section. Yeah, yan, same pa rin sa setting. Yan, meron po na tayo naman. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah, and we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. No, we ain't getting no sleep. Yeah, she's sitting up in the front of the class, using that ass. She gonna pass
fast, keeping her pad and her pen in her lap. She's been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get it, and said she'll bring her best friend. Know what happened next? You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Yan, bali tayo dun sa paglalagay ng stand. Yan, bali nawala yung audio ng ating video, kaya nag voice record na lang ako. So papakita ko lang sa inyo ang laman ng isang box ay may kasama na siyang stand. Yan, tapos meron din siyang kasama ng mga glue, isang set na siya, A and B. Tapos ito, yan yung mga kasama niya, isang plastic na ganyan, pero yung ginagamit ko lang rito sapat na yung isang set lang, yung hindi pa natin siya nauubos. Yan, yung binuksan ko na yan, nagagamit na nga siya sa pangatlong laki na siya, pero marami pa rin, wala pa sa kalahati yung nauubos natin dito. So itatabi muna natin yung matitira pang glue. Yan, bali dinidikitan ko siya habang mainit pa yung ating plaque para sure na didikit siya kaagad. Yun ay base lamang sa aking experience. So mas magandang idikit ko siya habang mainit-init pa. And kung mapapansin nyo, meron ako ritong hawak-hawak na tela kasi napakainit niya kasi. Yan, make sure lang natin na nakapantay siya kapag dinikit. Yan, kasi habang hindi pa natin siya naididikit ng gusto, maigagalaw pa natin siya para maigit na talaga natin sa stand. So ngayon pagka alam natin pantay na, pwede natin siyang bitawan, tapos maya maya lang yan matutuyo na yung dikit niyan. Yan, bali dadagdagan na lang natin para make sure na matibay. Ang ginamit ko nga pala dyan yung isa, yung kulay black na lagayan. Pag nilalipa kasi natin yung isa, yung transparent na lagayan, parang lumuluwag agad uli, parang maigagalaw mo siya uli yung yung plaque sa pagkakadikit niya. Yan, yan, pinantay lang natin. Yan, pansin nyo, dahil nilagyan natin siya ng transparent pa, pwede pa natin siya igalaw ng konti. Yan, wait lang natin siya. Yan, papakita ko sa inyo yung ating mga nadikit na. Yan, marami pa tayong sobra. Bali, ang kagandahan sa ganitong plaque, meron na siyang kasamang box kung paglalagyan niya kapag iniabot nyo. Yan, kung mapapansin nyo, itong nasa una, iba yung kulay niya kasi i-print ko to ng biglaan, na iba yung settings niya kumpara dun sa naunang dalawa. Okay, punta na tayo, hintayin na natin siyang matuyo. Yan, pagpasensya nyo na yung kanina nating audio dun sa kasi inuubo-ubo rin ako doon, saka alam niyo yung panahon ng tag-ulan. Tapos yung mic natin, dahil ang tagal natin hindi nakakapag-record, nakakapag-upload, yung mic natin nasira na. Bali, kung mapapansin nyo sa nauna nating video, umuugong siya. Yan, bali ito na yung tatlo nating plaque na ginawa kanina. Yan, i-video natin.
Bali, yan na yung kanilang mga box. Diyan natin siya ilalagay isa-isa. Kung mapansin natin dito yung kaniyang dikit, yung kaninang transparent, na parami yung lagay ko, kaya yun medyo may kumakatas pa sa may ano. Kaya pag ginano natin parang basa-basa pa, pero madikit na yan. Ayan, ang ganda ng pagkakapit niya sa kanyang lagayan. Ayan, wala siyang galaw-galaw. Saka pag nilagay natin siya, dapat yan sakto dun sa may nakaulma. Pagka baligtad kasi nakabukol, may chance na matanggal siya sa dikit habang nasa biyahe. Yan, bali pag inabot natin yan, nakasara na siya. Yan, bali ito na yung ating mga glass pack eh. Yan, makikita nyo may katas pa ng pandikit. Yan yung transparent. Pwede natin siyang punasan bago natin talaga ikabit. Yan, bago natin ilagay sa box. Yan, maya maya tanggalin uli natin to. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya ikinabit. Maya tanggalin natin to, tapos hintayin natin matuyo o punasan na natin yung transparent na yun, yung sobrang pandikit. Yan, may katas pa ng dikit. So tanggalin muna natin to sa may box, tapos punasan natin yung sumobrang transparent na dikit. So patuloy uli natin yan. Kita nyo halos lahat meron, may napasobra yung lagay natin. So isa-isang set na pandikit na yun, sobra-sobra pa yung magagamit natin, kasi sa tatlong plus plaque yung set ng A and B hindi natin naubos eh, wala pa sa kalahati. Pero magagamit pa naman natin yung sobra na yan. Yan, bali sakto sa hulma niya, kaya lang bakat na bakat yung basa niya dahil dun sa pandikit na ginamit natin. Yan, ayos naman, pero kailangan natin patuyuin muna ng husto bago natin ibalik sa kahon. So alisin muna natin dyan, ilipat muna. Yan, bali ito yung na-receive kong plaque. Kung mapapansin nyo yung kanyang print kahit doble-doble. Yan, halos di na mabasa pag nasa malayo. Pag babasahin mo ito sa kamay mo lang, hindi dito sa monitor, hindi mo siya mababasa kasi doble-doble. May doble yung kanyang print. Saka yung na-receive ko to, nakatanggal yung kanyang stand, hindi nakadikit. Kaya ito, saka yung isa sa napansin ko, iba yata yung ginamit niyang pandikit dito kasi madungis yung ano niya, may marka na dito, madungis. Dahil marami tayong mga pandikit na natitira sa mga ginagawa natin plaque. Dinikit ulit natin siya ng bago. Ayan, kung makapansin nyo. Hindi ko alam kung anong ginamit niyang pandikit dito kasi may marka ng puti. Dito pa lang makapansin nyo na rin sa likod niya. Hindi masyado, hindi ko alam kung ginawa niya. Siguro sa pagkaka-heat press niya, tapos gumalaw yung papel. Ito yung likod ng atin. Compare niya na lang. Salamat sa panonood.
wants to get it, and said she'll bring her best friend.